20 pa lang yun nung nandun na yun. Nagpapadyak naman yun dun. Inaakap niya ako. Yan lang ang anak ko na ganyan. Kahit ako, kahit may diferensya pa siya, kahit na walang pinag-aralan, ninaano niya ako talaga. Tapos tinatawanan siya ng mga co-driver niya. Ay, may si Hatan, may may girlfriend. Ay, naku, hindi, nanay ko yan sabi. Nanginginig ako. Nawawalan ako ng malay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pag iniisip ko si Jonathan, yung parang ang mind ko na upset. Hindi na ako nag-iisip ng masama. Diyos ko, bakit naman ganito? Ako pa itong may sakit na nga, ito nawawala pa yung anak ko. Ang naalala ko sa kanya ngayon, kasi malakas kumain yun. Ang inaano ko sa niya, baka mangagaw ng pagkain yun. Bugbugin na lang niya na maagawan. Pagkamalan mga masamang tao. Yan ang inaalala ko, baka inat na yan. Baka wala ng buhay ngayon yun. Alam mo naman ang panahon na yan natin yan. Sa malaking katawan. Ito. Oo. Dito sa kuwanan nakatira sa kamarin. Baka ito, baka siya yun. Yun nandiyan. Kaya ba siya? Ayun, yun na nga. Oo. Ayan, oh. Kung nawawala ang iyong anak, ano kayang mararamdaman mo kapag nakita mo siyang pakalat-kalat na lang sa daan at wala na sa katinuan? Ito ang kwento ng paghahanap ni Aling Julieta sa kanyang anak na si Jonathan. Kaligayahan na ng bawat magulang ang magkaroon ng pangarap para sa kanilang mga anak. Para sa mag-asawang Nicomedes at Julieta, simple lang ang kanilang inaasam-asam, ang magkaroon ng normal na buhay ang 37 anyos nilang anak na si Jonathan. May kapansanan sa pag-iisip si Jonathan. Sa kabila nito, kapaki-pakinabang pa rin siya, kaya naman tuwang-tuwa ang mag-asawa. 20 pa lang yun nung nandun na yun. Nagpapadyak naman yun dun. Inaakap niya ako. Yan lang ang anak ko na ganyan. Kahit ako, kahit may diferensya pa siya, kahit na walang pinag-aralan, ninaano niya ako talaga. Tapos tinatawanan siya ng mga co-driver niya. Ay, may si Hatan, may may girlfriend. Ay, naku, hindi, nanay ko yan sabi. Bata pa lang daw si Jonathan nung natuklasan nilang may diferensya ito sa pag-iisip. Palibhasa, hirap umintindi, nahirapan silang palakihin at pag-aralin ito. 2 years old pa lang. Yung kasi nila, Jonathan daw, sa ulo, ganyan. Binibero nila ng ganyan. Ang naman niya, namamato siya pag siya na si Raulo. Pero ang kaligayahan ng mag-asawa biglang naglaho. Sabihin mang may kapansanan ng kanilang anak, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nawala si Jonathan sa kanilang piling. Nitong nagdaang January 26, kasalukuyang nagpapagaling sa bahay ng kanyang kapatid sa Kamarin, ang kagagaling lang sa ospital noon na si Jonathan. Maya-maya, nagpaalam ito na magpapaaraw lang daw sa labas. Pinalagad-lagad nila, lumabas sa gate. Akala nila, hindi lalayo dahil kilala naman yan doon sa Kamarin. Nung makuha siguro, dahil baka hindi na nakalimutan niya kung saan siya babalik. Ang pagkawala ni Jonathan, lalong nagpabagsak sa katawan ni Julieta. Ay, paralyzed ito. Dito nakakaramdam. Dito na Lumala raw ang dati nang umaatake sa kanyang brain seizure. Nanginginig ako. Nawawalan ako ng malay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pag iniisip ko si Jonathan, yung parang ang mind ko na upset. Hindi na ako nag-iisip ng masama. Diyos ko, bakit naman ganito? Ako pa itong may sakit na nga, ito nawawala pa yung anak ko. Kaya naman ang tanging hangad ni Nicomedes at Julieta, mahanap agad ang nawawala nilang anak. Ang naalala ko sa kanya ngayon,
kasi malakas kumain yun. Ang inaano ko sa inyo, baka mangagaw ng pagkain yun. Bugbugin na lang niya na maagawan. Pagkamalan mga masamang tao. Yan ang inaalala ko, baka inat na yan. Baka wala ng buhay ngayon yun. Alam mo naman ang panahon na yan natin ngayon. Dahil nga hirap sa pagbibiyahe ang mag-asawa, minabuti nilang ipa-flash na lang sa aming programa ang larawan ni Jonathan. At tunay namang alerto ang masugid nating mga manonood dahil kinabukasan lang, isang tawag ang agad naming natanggap mula sa ilang residente ng Barangay 176 sa Bagong Silang sa Caloocan. Meron daw kasing naglalaboy na lalaki sa kanilang lugar na kung tawagin nila, Grasa Boy dahil sa karumihan nito. Kahawig na kahawig daw nito ang litratong i-flinash namin sa telebisyon. Nakita ko yung mata niya, nakahawig dun sa tao. Kaya yun, sabi ko ito yung taong nakita ko dun sa may gilid Ayon naman sa isa pang residente dito na si Elorde, halos magdadalawang linggo na nilang nadadaan-daanan lang ang lalaking ito sa kanilang kanto. Siguro ang akala ko lang dyan yung pangkaraniwan lang na Grasa Boy dahil marami yung napapansin dyan. Di ako nangihingi. Basta paano, pa ganyan-ganyan lang, papikit-pikit na ganyan, hindi ako nagsasalita. Pag alokan mo ng ganyan, sinyasa mo ng ganyan, gaganyan siya. Gaganyan siya, yun. Pag bibilang ko na ng pagkain. Yan lang po. Pero hindi ako nanghihingi. Tahimik lang daw ang misteryosong lalaki. Nung unang dating niya kasi dito, malinis siya Kaya sabi ko, saan kaya ito? Tapos yung mga lumalaon, parang dumudungis na siya sa umiitim kasi hindi siya sumisilong Yung lugar na pinagpepestuhan niya, mainit yun. Pag nasisikatan ng araw, mainit na mainit. At dahil hindi naman daw ito nananakit, hindi raw sila nagdalawang isip na tulungan siya kahit pa nanggigitata ito. Pag natatanong ko minsan, kumakain. Nagbibigay ng pagkain yung nasa tapat ng tindahan. Siya nga si Brad na yun, nagbibigay ng pagkain. Kasi siyempre, iba kapwa rin natin tao, yung tao na. Kaya binibigyan nila ng pagkain. Kaya siyempre, yung namang tao na nagugutom, siyempre kakainin niya yun. Pero binibigyan namin pagkain sa kanya talaga tunay na malinis na malinis. Sinubukan din namin kausapin ang lalaki. Ano pangalan mo? Jonathan Rivera. Jonathan Rivera. Taga saan ka? Saka? Ito, Tamarin. Tamarin, ay dito ka lang sa kabila, sa Tamarin. Ano pangalan ng nanay mo? Jonathan Rivera. Yung nanay. Hindi, yung nanay mo, Jonathan ka. Ikaw si Jonathan, yung nanay mo, anong pangalan? Nanay ko? Oo. Wala pa akong nanay. Wala ka pang nanay. O, tatay mo, meron na. Hindi man nasagot ng lalaki ng tama ang sumunod naming mga katanungan, tila sapat ng kumpirmasyon ang ibinigay niyang kakilanlan. Nung hapong ding yun, agad na naming sinundo sina Nicomedes at Julieta. Pagdating sa lugar, nagtanong-tanong na sila sa mga tao sa kapaligiran. Ito. Oo. Dito sa kuwanan nakatira sa Kamarin. Baka ito, baka siya yun. Ayun nga. Kaya ba siya? Ayun, yun na nga. Oh. Ayan, oh. Talagang walang mapaglagyan ang pananabik ng mag-asawa matapos makipagpatintero sa traffic. Heto, pinipilit pang tumakbo ng paralisadong si Julieta. Oh, ano nga yung ka? Uulik. Nagkakasakit ka na! Saan ka galing? Yun. Din. Hindi ka kadiin. Ha? Ano yung pagigan dito ka Demonte? Ano yung pagigan dito? Ha? Hindi mo alam? Wala ka na ibabarang, huwag ka na tuto? Pagkano? Pagkano niya? Hindi ka mahinga dami. Ha? Maya ka na din eh. Maraming salamat. Hindi nalintanan ng mag-asawa ang maruming itsura ni Jonathan. Ang mahalaga, hawak na nila ang kamay ng kanilang pinakamamahal na anak. Ang dating Grasa Boy, heto, malinis na at masaya.
Sa kanyang pag-uwi, nanumbalik ang sigla at pag-asa sa kanilang tahanan dahil sa kabila ng kanyang kapansanan, hindi pa sakit ang dala niya sa kanyang mga magulang, kundi kaligayahan at pagmamahal na masasabi na rin nating katuparan ng pangarap ng kahit na sinong magulang.